Nagsimula sa industriya bilang mga contestants sa TV5 Reality Star Search na Artista Academy at ngayon ay patuloy na sumisikat. Ang kinang na Sophie Albert at Vin Abrenica ay mahirap na ipagsawalang bahala. Maganda at talentado, gwapo at may bubuga. Mga kapatid, ang mga pambato ng TV5 na Sophie Albert at Vin Abrenica. Alright mga kapatid, welcome po sa isa na namang swabing-swabing episode ng programang Wasak. Ngayong gabi, espesyal na panauhin natin ang dalawang future superstars ng Philippine showbiz mga kapatid at sila po ay produkto ng Artista Academy at they are on their way to fame mga kapatid. Vin Abrenica at si Miss Sophie Albert. Hello. Magandang gabi. Galing. Good evening. Good evening. Teka muna, walang mic si Vin. Ay, wala pa bang mic? Kapitan mo nga dyan. Kapitan ko na mic. Ay, nga, sir. Lapel pa eh. Oh my God. Jun, easy boy. Tingnan. Ganun na natin sa likod, ha? Paano ba ito? Nag-workout ka ba? Nailang ka ba tol? pag gagawin? Grabe, ang ganda ng katawan, Lord. Uy, tingnan. Harap mo rito, Jun. Konti. Di ko ate, Uy, may abs, oh. Sino yan? Malamig ba? Dito ka lang. Kinadama yata yan, Jun. Hindi, wala eh. Nakalimutan ikabit yung... Matigas ba, Jun? Komportable ka ba dito? Oo, okay Sa lang. ano? Sa lapel? Ayos lang. Grabe, puputok-putok. Grabe, no? Ayusin natin. Thank you. Salamat sa oras ninyo at balita namin busy kayo sa programang Never Say Goodbye. Never say goodbye. Never say. Teka muna, kayong dalawa ay may mga kamag-anak sa show business, ano? Ikaw ay may dugong kuwangko ka pala. Ikaw naman yung kuya mo ay pinagnanasanid yung sabay doon, sabihin natin. No? Ang ganda rin yung katawan, no? Maganda yung katawan din, no? Talaga nasa lahi niyo ba yan? Ito ba yung isa sa mga dahilan ba ito kung bakit pinasok nito? Actually, hindi. Kasi yung mommy ko, ayaw niya talaga ako pumasok sa showbiz. So, siguro, being in the family, dun niya na-realize na magulo, gano'n, ayaw niya. Pero gusto ko eh. Ay, walang magagawa niya, di ba? Ikaw naman, Vin. Ako talaga, ginusto ko talaga. Kasi nung bata pa lang ako, nagpa-practice na ako noon na kahit ako lang mag-isa. Sa harap ng salamin? Sa harap ng salamin, sa banyo, na kumakanta ako. Tapos nag-Michael Jackson dance moves din ako noon. Tapos nakita ko yung dad ko nagpa-perform. Tapos sunod pa si kuya. So nainggit ako. Tinry ko pumasok. Kuya mo pala siya, no? Yes. Special guest. Dito yung special guest natin. Si Imo, yung langaw. Imo. Pangalan na siya eh. Okay, so may ilang buwan, no? Nagtapos yung Artista Academy, October. Okay, Siguro mayayaman na itong mga to. ay mayaman talaga. Mayaman. 10 million pesos in cash. At saka In cash? may libreng sasakyan pa yan. May pamahay. Yun na ba yung pa yan. ginagamit nyo ngayong service? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi ba? Ay, Ayan, ha? baka gusto yung manawagan. Okay, ito showbiz question, Grabe, no? May namamagitan na ba sa inyong dalawa? Kasi yung mga Twitter pictures niyo, nakasampa ka sa kanya. Ha? Ganon. Oh, parang hindi naman kayo masyado sweet. Hindi nga masyado. Oo. Hindi na masyado. Konti lang. Oh, hindi lang. Konti lang. Kayong dalawa ba ay nag-holding hands na? Minsan. Ako dyan. Ayan eh. Kabisado mo ba, Vin, ang cellphone number ni Sophie? Dati, nung nawala yung cell. Pisado ko pa rin hanggang ngayon. Ano? Naku, sinali. Challenge ba to? Sino yung 1.5 na yun? No? Oh, nangyari na. 0927? Ang kapal ng face. Aray I'm ko. not prepaid. Prepaid ako eh. Prepaid ako. Sorry. Tol, prepaid daw. Joke lang. Prepaid lang tayo. Ayun. Gusto mo na load? Sakit eh. Joke lang. Yata 350 na Gusto mo na load? Ito bang nangyayari sa inyo ngayon? Was it everything that you expected nung gumraduate kayo noong October? Actually, hindi. Mas mahirap o mas Mahirap. Sobrang hirap ng pinagdadaanan namin. Kasi sa Artist Academy, parang nasa loob kami ng sarili namin world. Ngayon, nasa labas na kami. May mga nakakahalubilo kaming... Oh, lalim ng Tagalog ko. Oh my God! May nakakahalubilo kaming ibang tao na, alam mo yun, mga iba-ibang klaseng Pampaslupa. tao. Ayun. So, mahirap. Tapos, sa Never Say Goodbye, may mga love scene, may mga kissing scene, gano'n. Parang Kissing scene daw, Jun. mahirap yung mga gano'n. Mahirap pa kissing scene?
medyo. Bakit naman? Kinakabahan ako eh. Ako rin eh. Ano para sa inyo ang pinakamadugo na part ng isang shooting? Pinakamahirap na part sa akin siguro yung maging dapat kung sino ka, dapat ipakita ng parang pag-control mo sa sarili mo. Tulad na iba na inaayusan ka, alam mo yung nagbo-moment ka. For example, nando ka, nag-actors queue ka, biglang may lalapit sa'yo, tapos aayusan ka. Di ba dapat nag-ano ka? Parang ganun, you have to control yourself. So, mainit Paano yung ba? ba ang ulo mo? Gano'n. Ay ako, before ako nag-artista, talagang Hanggang ngayon naman. medyo mainit yung ulo ko before. Yun ang ano ko talaga sa sarili ko. So, tinetext mo, bakit hindi ka nag-text? Ay, hindi. Bakit hindi mo kabisado yung cellphone number ko? Hindi naman ako ganun. Ikaw, Sophie, nagsimula ka sa isang kabilang network dati. Yan ba pa pangalan mo nun? Ang pangalan mo, Antonio? Antonio Vargas ba? Okay. Nag-change ka ng name. Simbolo ba to, no? Parang sinyalis ba to ng talagang bagong incarnation? Ganun. I guess. Tsaka yung name ko kasi, it's so common. So, Juan de la Cruz? oo. Ano wala? It's so common. So, nag-isip kami ng ibang name na mabilis matandaan. And Ikaw ba nakaisip ng Sophie Albert? Albert, actually, middle name yun ng mommy ko. Middle name ng mommy ko. And Sophie, marami kaming names na pinagpilian talaga. Marami. So, napili lang siya. Nila Direct Mac, my manager, me, my mom. Ay, ang mga right, Kapag anak mo si Joey Albert. Mary Rose. Mary Rose. Joey Albert, kamag-anak mo. I think so, pero I've never met her pa. Siyempre, pangalan mo, hindi na binago, di ba? Binago. Binago rin. Yes. Ang real name ko, unique kami lahat eh. Ang kuya ko, di ba, Alger? Oo. Tapos ang pangalan ko naman, Avin. Ha? Parang Alvin na walang L. Avin siya. Avin. A, tsaka B. Kasi sa Mac din eh. Dapat ang pangalan ko dapat Arvin, tapos nauna lang na Arvin! Sa lahat ng mga Arvin dyan, sa lahat ng mga Arvin dyan, pinagtawa na kayo ni Sophie Albert. Tapos, kailan pa nagsimula yung ano mo? Abs mo. Kamusta yung buhay ng abs mo? Kailan nagsimula yan? Na-meet ko sila ng mga, Ilang pinanganak yung abs mo? ano sila, sinilang sila mga 2 years ago. 2 years Tapos ago. minsan nawawala sila, hinahanap ko sila, sumabalik din. Mabalik mo siya ng galing. Kayo ba yung required na mag-gym araw-araw? Ganun? Hindi naman. Hindi pa naman. Pero kailangan ko na mag-diet. Pero hindi naman. Hindi naman. Na... Hindi naman siya. Dalawang tawa. So, ikaw, kailan mo siya unang sinabihan na I love you? Kailan ba? Dapat ikaw may alam na kasi sinabihan kitang gano'n eh. Sa Never Say Goodbye. Ay, hindi. Before that, Artista Academy, nagpapa-thank you ako sa'yo. Nagsabi kang I Yeah, love. sa I love you too ka din eh. Kupol? Aray ko. Aray ko. Aray ko. Pag-usapan natin to. Kayo ay produkto ng, sabihin natin ano, parang modern studio system. Sa pansin nyo ba, or sa mga kwentong naririnig nyo, parang iba ba ang kalidad ng isang artista na produkto ng studio system versus yung isa na parang sabihin natin na organic lang yung growth? Yung mga hindi dumaan doon sa main machinery ng nung kagaya ng dinaanan Hindi niya. naman doon sa, pwede ka. Gusto mo mag-artista. Mo nakaka-relate ka doon. Nakakamdaman ko naman ganyan dati. Kasi ito yung sumasama ako sa kapatid ko sa dating. Ginagano ka. Nagagano. Pwede ka. Anong number mo? Gusto mo ng load? Ano size ng t-shirt mo? May sagot ba yung tanong ko? Siguro longevity-wise, siguro mas mabilis kasi, parang for me, sa tingin ko, mas mabilis nawawala ng career. Yung mga mabilis lang din sumikat. Yung parang, yun nga, from a reality show, like us, gano'n. Okay. Pero kasi, I don't know, siguro it depends also. Pero most of the time, nakikita ko nga na when you start from talagang scratch climbing up, the hard work talaga eh. So, it's easier to maintain, I guess, kesa yung mabilis. So, Parang steady ka lang. oo, slowly Ang climbing galing up. nun, ah. Galing. Bakit?
Okay, naiintindihan nyo kung bakit may mga artistang biglang nalalaos na lang. May insight na kayo sa ganun. At sunod na tanong ko, may insight kayo kung bakit madali lumaki yung ulo ng mga artista? Yeah. At saka Ikaw muna, mabilis Sophie. mag-drugs, mga ganun. Mabilis mo. Naka-overwhelm kasi lalo na kapag ka may mga fans na iniidolo ka, gano'n. And inaalagaan ka talaga ng mga tao. So feeling mo, you're larger than life, di ba? Pero when you're grateful kasi for everything, mahirap lumaki yung ulo mo, di ba? So siguro some na nakakalimutan nila maging thankful sa mga blessings na nakukuha nila, feeling nila sa kanila dapat yun. So dun lumaki Karapatan nila. Oo. I think. Ikaw naman. Ikaw Eden. naman, Nagilapot mo. Mag-alcohol First yan. time mo ba makipag-holding hands sa lalaki? Di naman. Kapag nagdadasal naman kami ng mga teammates ko. Oo, tol. Hindi ako kasi, madalas ako mag-reminisce. Na-appreciate ko lang na for my age, nakakapasok ko lang ng showbiz. Na-appreciate ko nung dati, kung ano nangyari sa buhay ko nung. Na maswerte na ako sa other classmates ko, nagka-tricycle ako. Kasi sila nag-jeep sila. So feeling ko sa sarili ko, social na ako noon. And ngayon, sa blessings ko ngayon, iniisip ko, lately nag-usap kami ni Kuya na sabi ko, Kuya, na-appreciate ko ngayon yung pag tumitingin ako ng menu. Hindi ko na tinitingnan yung price. Titignan ko na lang kung anong gusto kong food. Kare, gusto kong sinigang, kare-kare. Yun na yung ordering ko, hindi ko na iisipin kung Hindi ka magkano. naman compute kung magkano Yes, laman. like before, budget ko lang 300. Mga ganun. Na-appreciate ko kung nasan ako ngayon. So that's libre ka what's naman important. next time. Hindi ko nakuha yung price. Okay, ano yung unang-una nyo binili para sa sarili nyo? When you got the, parang, okay, pag nanalo ko, I will buy this for myself. Una kong binili talaga na alam ko medyo may price. Binili ko yung lahat ng kapatid ko. Except si Kuya. Binili ko lahat sila. Hindi, iba kasi kay Kuya. Binilhan mo sila. Binilhan ko sila kasama si Mommy and si Daddy ng cellphone. Iisa lahat sila. And si Kuya naman, binilhan ko din siya ng isang gift na separate sa kanya. Kasi dati, na-appreciate niya yun kasi dati siya lang nagbibigay sa amin lahat. So naninibago siya na may kasama siya nagbabayad na ng bills. Yung may TV ba to? Yung may TV. Hindi. Ito ba yung may, Latest siya dati. yun ba yung may, yung may logo naman ng prutas? Cherry Mobile. Hindi, wala naman. Yung may flashlight. May flashlight. Oh, mahal yun, yung may flashlight. Gusto ko yan. Okay, ikaw naman. Yan So, sa akin. Di ba? Binilan ko yung Marami sarili ko marami ng pera to. Hindi kailangan na salapin na itong babaeng to. Of course not. Binilan ko yung sarili ko ng cellphone. Yung may Yun TV. lang. Oo. May prutas. Hindi, joke. Yun lang. Kasi sira na yung phone ko eh. So, bumili ako ng bagong phone. ikaw, Sophie, kailan mo na-realize na gusto mo pala si Aiden? Good question. Bakit ako? Saka bakit ina-assume mo na gusto? Nanguhuli lang. Nanguhuli ba? Sophie, ikaw ba may in love ka sa lalaking may bigote? Parang ganyan. Kunyari may kabigote si Mr. Abrenica ng ganyan. Okay lang. Siguro. Okay lang. Okay lang, no? Oo naman. Huwag mo titigan ng ganyan. I-shave ko lang. Ako mag-shave. Joke. Okay lang. Okay, I'm sure the usual questions, Vin, ano? No, kumpara ka lagi sa kuya mo, okay, anong sagot doon? Madalas ako kinukumpara. At actually, noong una nasasaktan ako. Maraming masasakit ako nare-receive noon na comparisons. Actually, hindi comparisons eh. Parang ini-insulto na ako. No? Oo. Tulad ng... Pinakasample talagang pinakaunang nakita ko na nabasa ko sa tabloid. Nabasa ko sa tabloid kasi sumasama ako sa kanya before. So nung nakita ako, ang sabi sa akin, sa tabi niya, mukha daw akong magbubuti. Aray ko naman. Sakit sa akin yun. Gusto pa nga ako magbubuti sa'yo. Sobra ka mo, snatcher. Hindi magbubuti, no? Pero isa sa mga dahilan din man. So yan? Yes, marami. Grabe talaga mga showbiz reporter din, ano? Ibang klase rin, no? Nasaktan ako, pero Sa dyaryo talaga nakalagay, yes. magbubuti. Parang ang tinitira na dyan, yung looks mo eh. less looks na. Di lang yan, marami pang iba. Yung masasakit doon, for example, yung pag pinost na yung
kapatid ni Alger nag-audition sa ganyan, sa Academy. Tapos sobrang dami ng comments na. Siyempre, mababasa ko ng iba, masakit sa akin. Pero actually, yun yung naisip ko na bumubuo sa akin. Yun yung sa gabi umiiyak ako. Ba't nila ako ginaganito? Wala akong ginagawa sa akin. Sakit sa akin. Si Kuya nandun na, akbayan na lang niya ako. Ganyan talaga dito. Isa na yan sa mga reasons na dapat masanay ka. Dapat maging matatag ka. So, doon nung maging matatag ako kay Papa. Oo, ka naman patient. Bayan mo nga, Jun. Oo. Bala ko na bahala dyan. Ikaw, Sophie, so far, na mga narinig mo about your, kung nabasa mo about yourself. Nabasa ko about myself. Yung mga parang dahil sa pamilya ko, di kaya ako nanalo sa AA. Mga ganun. Ay, may Yun discuss lang yung bastos naman. sa Twitter. Ano ba sa May number. May nambas. Oo, meron. Pwede ka ba yung kwento? Sige. May nagtitweet sa akin na sabi niya, ano daw siya, abnormal daw siya. Ano siya? Abnormal daw siya. Palagi siyang nagtitweet. Tapos sinasabi niya na, I love you with all my heart. Yung mga ganun talaga na tweets. I love you lang, abnormal lang. Tapos hindi, sabi niya, abnormal daw siya. Tapos biglang, kunyari may ipopost kami na picture ni Vin. Hindi, lumabas yung kissing scene natin sa Never Say Goodbye. Galit na galit siya. Oo, nag-tweet siya na parang, sana pag nagkaanak kayo ni Vin, maging abnormal yung anak mo. Tapos sabi niya, huwag mong papatulan si Vin kasi bubuntisin ka ng nets. Iwan ka niya sa kere. Ba't ganun? Pero Twitter kasi ito eh. Kahit sinong pungas pwede mag-tweet. So, blinak ko na lang siya kasi natakot na ako eh, diba? So, knock ako ng knock on wood. Tip lang kung mabubuntis ka kunyari, taglilihi ka, lumayo-layo ka sa bahay. Yan na yun. Tagal pa yun. Baka yung anak mo malaki dyan. May bigote bigla. Hindi naman malaki. Anong hindi? Pakita mo nga dun. Hindi, okay lang. O ba't pa parang na-confuse ka bigla? Lumiit eh. Oh. Tsaka nag-UP ka pa mo, no? Yes, UP Diliman. Anong course mo dun? English studies ako dun sa Caloocan. Malupit. Ba't di mo Hindi ako tinapos? nakapasok. Yun ang storya nung kaya ako nag-UP. Nakapasok na ako ng UP, akala ko tatapusin ko na. Si Daddy nagtayo siya ng restaurant and resort, so kailangan daw niya ng chef. Kaya nag-LOA ako sa UP, nag-culinary ako. So sinuwerte, inisip ko mataba ako nung habang nagluluto ko. Inisip ko after this, magtatrabaho na ako sa Batangas. Yun na ba yung gusto ko? Inisip ko kasi, yun na yun eh. So, kalagitnaan ng OJT ko, mahaba yung oras, kalagitnaan nun. Every break ko nag-workout ako. Tapos sinuwerte ako after. ka, no? Yeah, no, gym talaga. Talaga. Workout, tol. Oo, tindi. So, kagkakit sumusuka na ako. Siyempre, sa restaurant, kumakain kayo lahat masarap. Ako kumakain ako diet. So, naiingit ako. Ilang months ko tinis. Then lumabas yung AA. Nakita ko, hindi siya yun Even na brainy ka, inisip ko, pangalan ko yun Di kaya sign. Tinry ko na. Sinuwerte ako. Pumila ka pa na, parang Yes. nakapila ka eh. Hindi ako tulad ng iba na nag-shortcut. Talagang ako, pagpasok ko, doon dala ko yung hard case ng gitara ko, Nakapila ako from, pumunta ako ng 9 a.m. 9 9 a.m. marami nang nakapila. Yes, super. Hanggang labas na. Nasa labas ka na? Nasa labas ako. 4 a.m. pa lang may mga natutulog. Yung natutulog sa na labas overnight. ng Araneta eh. Dumating ako ng 9, natapos kami mga 3 a.m. Parang ang weird ng feeling ng gano'n na parang ang dami-dami yun. Tapos may mga ganun pakiramdam ka ba na parang ang ganda niya, sigurado ako makakapasok. Tapos hindi ko siya nakuha. Yes. Oo. As in, Nawalan na ako siguro, ng pag-asa na. Medyo. siguro lahat ng bet ko dun sa group namin, hindi sila Hindi pumasok. napasok. Halos lahat. So, ayun. Tingnan mo naman, produkto ng ang dami mo na cellphone ngayon. Ang ganda ng katawan. Oo. Tingin mo fate? Feeling ko. Kasi bago ako nag-audition sa AA, hindi ko alam. Tapos nag-decide ako na, sige na nga, tatry ko siya ulit. So lumapit na ako din sa agency kasi nagko-commercial ako dati. So lumapit na ako sa kanila, sinabi ko sa kanila na gusto ko ulit mag-artista, ganyan. Tapos sakto na may auditions nga for AA. Tapos, pagdating ko doon, akala ko hindi na ako masasalang, sumingit-singit pa ako sa mga sa line. Tapos nakasalang ako, napasok ako. Grabe ka, nandaya ka naman pala eh. nandaya ako. Yun ang determinasyon. Sumingit Hindi ako yan kasi, kapalaran. sumingit ako kasi, nandun ako sa tuktok talaga ng Araneta. Mga 7 p.m. na. So, natakot ako na baka yung judges umuwi na. So, sinabi ko sa guard, pupunta lang ako CR. So, umalis ako. Tapos bumaba ako sa baba, sa pinakababa. Tapos pumila ako ulit.
So yun, nakasingit Buti hindi ako. sila pila dun Sa bagay, kung ako'y nakapila, papasingiti ko nga naman siya, di ba? Nice! Charot! Charot. Baka naman may tawag galing Malacanang. Hindi Galing. Yun nga lang, sumingit ka. Sumingit ka. Oo, Yun sumingit. pa rin yun. Sumingit ako. Alam mo, kakarmahin ka dahil dyan. Kumusta ka trabaho si Ate Guy, Guy? Ayun, Ano? saya. Sobrang nakaka-overwhelm kasi nung una ina-expect ko na mapapressure ako kasi siya yung ka-eksena ko talaga. Mahihirapan ako. Pero naka-eksena na namin siya nung Artista Academy Days. Kami mga lalaki. Tapos sinuwerte ako doon na Ano nagtapos. kayo sa magbobote? Yes. Oo, magbobote ka doon. Kaya wala feel na feel mo. Feel ko yun, sabi ko, magbubuti pala. Yung panood ko yun, ganda nung ikaw yung magandang ama na doon eh. Jun talaga, kinakarir mo talaga si Vina Brenica. Magbobote yun. Tapos kunyari nanay mo siya na galing. Jun, may asawa ka na tol. Tigil mo na yan. Ikaw naman, Sophie, kamusta yung count? Isa siya sa pinakamabait na nakilala ko sa showbiz kasi sobrang humble niya, sobrang down to earth. Tapos ako naman, na-touch ako sa kanya kasi meron kami eksena sa Baguio na sumasakay kami ng kabayo. Buong araw, nasa kabayo na ako, sobrang sakit na ng puwet ko. Ha? Kaya nagka-vision ako bigla. Sobrang Sorry. sakit na ng puwet ko. So sinasabi ko, ang sakit na ng puwet ko. Tapos tinawag na yung PA ng show. Sabi niya, lagyan niyo naman ng kumot yung Siya? upuan niya. Okay. Kasi, as in, naglakad pa siya. Hindi lang yung tawag na gano'n. Naglakad siya, hinanap pa niya yung pwedeng magbigay sa akin ng kumot. So doon sobrang natouch ako kasi, alam mo yun, hindi naman niya kailangan gawin yun. Pero nag-abala pa siya. So, sobrang bait maalaga. Kung ako yun, hilutin ko yun. Hindi yata yung sinabi ko. Sabi mo, kayo talaga, Tito Lord. Sabi mo. Kayo talaga, Tito Lord. Ako dyan, wala ka na trabaho bukas. Sakit pala nun, ano? Ang ganda. Ang ganda. Pag ganun ba, boundary agad yun? Pag ganun. Ang ganun eh, masakit yun. Kuya, Tito. Sino yung mga pinag-aaralan nyo? Sino yung hinahangaan ng mga artista? Ako, si Bea Alonzo, Christine Hermosa. Yun. Pati sa acting. Oo. Ikaw naman. Ako, Jericho Rosales. Para maparis-paris yung mga inaano na yun. Idol niya si Jericho Rosales kasi crush ko siya. So, Si Baldomaro, ayaw niya, di ba? Hindi niya idol Hindi siya. na abutan yung Tito Lord. Baldumaro. Kanina ka pa. Pag nanonood mo kayo sine, magkahawa kayo ng kamay. Hindi. Siya minsan nakikihag sa akin pag nilalamig daw siya. Kaya lamigin siya. Gusto mo samahan ka naman na si... Nalamigin ka rin ba? Tuwing kailan ka umuwi ng Pampanga, Vin? Bihira na lang, mga once a month. Ikaw taga Mandaluyong ka lang, I heard. Siyempre, yung next joke dyan, sa loob o sa labas, di ba? Taga-wak-wak siya, June. Ano? Wak. Wak-wak. Talagang, alam mo nga na, hindi siya uring maglulupa. Yun. Hindi. Hindi, Panginoong may lupa nga sila. Kaya nga. Ano po Lumaki yun, siya Tito sa Lord? sa... Ano po yun? Mukha ko sa akin. Kung hindi ka artista ngayon, ano ginagawa mo ngayon? Maliban sa taong grasa. Siguro nagwe-wakeboard ako ngayon. Oo nga pala, wakeboarder ka nga pala, ano? Sa... Kami, nagpupunta rin kami sa Nuvali. Talaga, hindi pa ako Novaliches. Novaliches, Ay, Quezon City. hi, Tito Lord. Ano, Tito joke na rin. Okay, last question. Simulan mo na yan, ha? Oo. Ikaw na mag-last question, Jun. Kung sakaling bibitayin ka na mamaya, bibitayin na kayo mamaya, anong gusto niyong huling kakainin niyo? Kakainin? Kainin. Ako po. Gusto ko yun doon sa Japan, yung ano, tawag sa isdang yun. Fugu. Yung may lason ba yun? Yun ang sinasabi nila. The blowfish. Sweet. May mga license lang yung mga chef Botete. na Di ba? pwedeng gumawa nun. Hindi. Kasi may Puffer fish. poison talaga sa loob. Kasi bubuksan mo yung fish, isang isang bag na parang balon na may laman. Lahat yung poison. Sobrang sarap daw nun. Yes. Kasi mamamatay na rin kung may lason man. No? I don't care. Magandang punto yan, ha? Vin Abrenica. Gandang point yan. Ikaw naman, Sophie. Ako, Spam. Spam. Iniinsulto ka niya. Hanggang ganun lang daw yung panlasa mo. Hindi, di pa siya nakatikim nun. Siya fugu. Ikaw spam. ako, hindi ko alam. Siguro lechon. Crispy pata, mga ganun. Yan.
Tarlac, Pampanga. Magkalapit lang din. Ang ganda. Tadhana na yan, tol. Tricycle lang yan, di ba? Tricycle mo sinasakyan mo. So, may pera ka na ngayon, nakapag-special na biyahe ka na ng tricycle. FX na. Alright, thank you for being such good sports. Maraming Thank salamat. you for having us. Thank you, Tito Lord. Mag-usap tayo mamaya.